ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Martes, 2 ng Disyembre 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Big time rollback sa diesel at kerosene o marangkada na. Presyo ng gasolina bahagyang tumaas. Bureau of Customs inilunsad ang bagong portal para mapabilis na matugunan ang mga reklamo ng publiko. 2026 National Budget Target lagdaan ni PBBM sa December 29. 5 kongresista tumutol sa ipinataw na 2 buwang suspensyon laban kay Congressman Barzaga. Halos 100 Pinoy, 17 dayuhan, arestado sa isang Pogo Hub sa Taguig City. Meron pa rin. At minor de edad na buntis, pinatay ng mister na adik sa Maguindanao. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Umarangkada na ang big time rollback sa presyo ng diesel at kerosene. Sa abiso ng mga kumpanya na langis, umaabot sa 3.20 ang bawas presyo sa kerosene habang 2.90 kada litro sa diesel. Hindi pa isinagad sa 3 peso. Oo nga eh. Samantala, talaga naman, bagyang tumaas ng 20 centavos per liter ang gasolina. Inilunsad ng Bureau of Customs ang isumbong kay Commissioner. Aba? Uuso yung mga tumbong-tumbong na yan. Oo nga, no. Isumbong kay Commissioner ang online platform na dinisenyo upang i-streamline, pabilisin at pausayin ang transparency sa pagtugon sa mga reklamo at mga concerns na may kaugnayan sa serbisyo at operasyon ng ahensya. Paliwanag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang platform ay hango sa isumbong sa Pangulo ni PBBM na sumasalamin. Akala mo ha? Alam mo ha? At alam mo ba? Bukod sa ginamit na ulit ni Mother ang sumasalamin, in bold letters. Nagpaparamdam kay Dr. Jessica D. Ayan, Dr. Jessica D. Paparamdam po sa inyo si Malu Cabral namin dito. Sumasalamin sa pangako ng Pangulo na palakasin ang public accountability at magkaroon ng direct, bukas at responsive communication channel sa mga stakeholders. Sinabi ni Nepomuceno na ang isumbong kay Commissioner ay patunay na ang BOC ay bukas sa mas malinaw, mas mabilis at mas tapat na komunikasyon sa publiko. Kasabay ang pangako na ang bawat reklamo ay kaagad na aaksyonan ngayon. Binigyang diin ng opisyal ang kahalagahan ng inisyatiba sa pagsusulong ng transparency and trust ng publiko. Para may rhyme din sa isumbong sa Pangulo. Siguro mas maganda isumbong kay Nepo. Kaya lang parang Nepo baby. Baka madawit, masuspend din. Kaya yung baka maihalo dun sa kay Congressman Barzaga. Makakon nga yun. Tawag pansin nga yun.
Minsan kasi pagka yung dating Attention, eye catcher yun. Yung attention muna. Sige, isumbong kay Nepo Baby. Kay Baby Nepo. Kay Baby Nepo. Ayan ha. Isumbong kay Nepo. Ayun. Siya naman ang original nun Hindi naman yung mga Nepo babies nepotism yun. Ito, Nepo Museno. Nepo Museno. Ayun. 6:09 ng umaga. Naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo. Gising na. Target ng Senado na malagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos ang 2026 national budget sa December 29. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, dahil sa sobrang sikip ng schedule, bubuksan na ngayong araw ang period of amendments. Ayan. O insertion. Insertion. Aaprubahan ang budget sa second reading bukas at ipapasa sa third and final reading sa December 9. Nakatakda naman ang BICAM sa December 11 at inaasahang permado ang BICAM report sa December 16. Kailangan din anyang maratipikahan ang budget sa December 17 bago ang holiday break. Ayan. Aminado si Gatchalian na may pangamba sa posibilidad ng reenacted budget. Ngunit nananatili pa naman anya na on track ang Senado. Binigyan din naman ni Senate President Tito Soto na hindi dapat magkaroon pa ng delay sa kabila ng sunog at iba pang problema sa gusali ng Senado. Tingnan natin kung ano magiging pagbabago dito sa 2026 budget. Ng mga nakaraang nakausap natin dito si Senator Win Gatchalian, binabanggit niya papahintulutan na lang institutional amendments. Ayan. Hindi na daw insertion. Hindi na insertion. Institutional amendment. So, institutional insertion. Parang gano'n na mangyayari. Kumbaga, yung mga budget na ng mga kagawaran na pinag-uusapan, kung merong gustong idagdag, doon na lang, kung ang humihiling ay yung kagawaran. Ayan. Hindi yung dahil sa may extra pa si senator o si congressman, kaya ilalagay dun sa isang department. Mabuti sana kung ganun. Paano kung sabihin ni Senador sa period of amendments na yan, itong institutional amendment na to, akin to Yun lang. wala, dapat wala nang ganun sabi niya, ako proponent nito. Tsaka wala na yung tulad ng nakuha nating kopya na mga listahan na si Senator ganito, may total na 3.2 billion na ganito. Naka-itemize yung nakapangalan sa kanya. Dapat wala na yun. Wala na dapat. Saka yung ang totoo nun kalokohan yung sinasabing public naman, open to the public. Ito, mga senador, wag na tayong maglokohan open to the public naman yung amendment ko Bakit? Nung bang period of amendment, inisa-isa nyo ba? Sinabi nyo bang meron akong 3 flood control project dito? Wala nun. Walang ganon. Wala nun. Kaya wag na tayong maglokohan. Lahat ng amendment, insertion. Tama din naman sinasabi ng mga senador. Hindi totoong open to the public yan. Nung bang nagpagawa kayo nung nag-insert kayo ng flood control project sa Bukidnon, Senator Risa Ontiveros, yung ba'y diniscuss nyo sa public? Diniscuss nyo ba yun sa floor? Sa period of amendments? Wala nun. Kaya wag na tayo maglukan. Okay naman basta maganda project. Basta na-implement yung project. Wala tayong problema doon. At totoong kailangan. Hindi yung tulad ng ilalagay yung project doon na hindi naman kailangan, pero kailangan kasing may mapaggastusan yung pondong naka-allocate kay congressman o kay senator. Ganun ang nangyari. Kaya ako naman naalala na naman si Senator Risa. Dahil na naman kay Pinky Amador. Kay Pinky Amador dahil may message pa ako nung birthday girl na si Doktora Cynthia Bustamante. Guest daw tong si Pinky Amador dun sa Family Feud. Family Feud. Tinanong daw nung host tungkol dun sa fake news. Sabi daw muntik na daw kasi makabili ng fake news. Ng fake news. Binubuhay mo na naman yan Binubuhay mo na naman yung fake news. Asan ang fake news? Tanong asan yung fake news? Ilabas nyo yung fake news. Wala pong fake news dito sa 2x2. Walang fake news. Binanggit nga namin. Nakalista malinaw nakalista. I-deny ninyo. Yung bang listahan ay hindi totoo. Pag sinabi nyo hindi totoo yung listahan na yan, fake news nga. Patunayan nyo.
Pinakita na namin eh. Sabi nga pinakita na namin, listahan eh. At walang ahensya ng gobyerno na nagpapabulaan doon sa dokumento na yun. Wala kumukontest sa dokumento na yun. Kaya walang fake news. Naalala ko na Senator Risa Ontiveros, good morning. Good morning. Basta walang amendment na publicly diniscuss ninyo. Walang ganon. Walang ganon. Wala nun! 6:15 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na mo, gising na. 5 kongresista ang tumutol sa rekomendasyon na patawan ng 60 araw na suspensyon ng walang sweldo. Ayun. Si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Kabilang sa mga tumutol sa rekomendasyon ng House Ethics Committee ay sina Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, anak ni Senator Marcoleta. Ano ba rin ginawa ninyong iri sa akin? Paulo ire. Kala mo may maliit na anak siya. Ano ba rin? Paulo Marcoleta, anak ni Senator Rodante Marcoleta. Ayun. Naging ibinalik sa party list si Senator na nga si Kadante. Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Bagong henerasyon Party List Representative Robert Nazal. Quezon City 4th District Representative Bong Suntay at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa halos 250 miyembro naman ng Kamara ang bumoto na suspindihin si Kong Miao. Tinatawag ding Kong Miao ng 60 araw dahil sa umunoy unethical behavior kasunod ng sunod-sunod na social media post na bumabatikos sa gobyerno at maging sa Kamara. Sinabi ni Kong Leviste na inuna pa ng kanyang mga kasamahan na aksyonan ng reklamo laban kay Barsaga kaysa pansinin po ninyo, kaysa kasuhan ang kanilang mga kasamahan sa Kamara na sangkot sa billion peso budget insertions at sa flood control scandal. Habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon. Ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Si Congressman Lian Leviste habang nasa kanyang kanan si dating Senator Congresswoman Laila De Lima. Si Congressman Laila De Lima bumoto? Na alam ko yung mga nasa minority parang nag-abstain sila hindi sila kumain. Ano ba yun? Kainan ba yun? Abstention. Yun. So ang binanggit lang ng mga tumutol dito ay 5. Ayun. 5. Kasama nga si Congressman Leandro Leviste. Ayun. Alas 6:18 na umaga. Achi ahya, Mr. Jalomtang, lakyam chapwehun. Higit 100 individual ang naaresto sa isang hinihinalang Pogo Hub sa BGC. Subok na matibay, subok na matatag. Bonifacio Global City sa Taguig. Napagalaman na target lang sana ng CIDG PAOK at Southern Police District na mag-issue ng arrest warrant laban sa isang Chinese national na wanted sa kasong estafa. Ngunit nang arestuin ng suspect dito na diskubre ng mga otoridad ang illegal na operasyon ng naturang Pogo Hub, dahilan para matimbog ang nasa 17 dayuhan at 75 Pilipino. Ayon sa CIDG, kabilang sa mga na-recover sa sinalakay na pasilidad ang mahabang mesa. Naku, nadali pala yung mahabang mesa. Nasa 100 computer at ilang smartphones na pinaniniwala ang ginagamit sa love scam. Ayun. Sa ngayon ay sumasailalim pa sa verifikasyon ng mga naarestong Pinoy na pawang tumanggi sangkot sila sa illegal Pogo operations.
Teka muna, meron natin. lang akong tanong dito, kumbachero. Isang tanong lang, na ituro. Isang tanong lang, ha? Isang tanong, pero maaring may follow-up question ako dito. Ang tanong ko, kumbachero, pwede ba na pag-aarestuhin itong mga ito, tapos ay pagdadamputin ang lahat ng mga ebidensya na to nang walang warrant of arrest o kaya search warrant para dun sa ibang tao, hindi dito kay Chinese, ha? Pwede bang gawin yun ng mga otoridad? Oo, dapat merong may search warrant, kumbachero. Kasi ito, arrest warrant, ang target ng arrest warrant, yung Chinese. Ito, tinuturo sa mga law schools to, at pati naman sa mga na-cover natin na mga hearing, trial sa lower courts at RTC at iba pa. Kapag ka po merong ka lang nakita, nasa isang bakuran, may nakita kang parang may mali doon, hindi mo nga pwedeng pasukin yung bakuran na yun, sapagkat ang sabi ng mga paham sa batas, kailangan meron kang search warrant para makapasok ka. Para makapasok sa isang particular na bakuran. Sabihin mo, hindi, natsyempohan ko na rin. Pwede ba yun? Yun ang sasabihin ko nga. Yun ang magiging katwiran dyan. Yun yung follow-up question ko. Na dahil nakita nila in flagrante delicto. Sabi nga, caught in the act na may ginagawang kabalbalan, pwede na nilang pwede ba nilang sabihin na kabalbalan yun? Kung halimbawa, may mga lamesang mahahaba doon, may mga computer doon, may smartphone doon, tapos sasabihin nila, gumagawa kayo ng krimen. Paano niya nasabing krimen yung ginagawa? Ay, hindi po! Sasabihin nung hindi po krimen yan. Hindi, nagko-computer lang kami dito. Nakikipag-chat lang kami. Nagchat lang kami. Anong chinachat nyo? Pinapaibig ko lang yung kausap ko. Ba't masama ba umibig? Kailan pa naging masama? What is love? Hindi ba? Yun yung sinasabi natin. Hindi ko kilala tong mga tinamaan na to, no? Pero tama ba itong ginawa ng mga otoridad na to? Doon magkakaroon ng problema diyan pag dumating na sa husgado. Ayun, pag baka ma-dismiss tong kaso na to. Ganun ang mangyayari. Kasi sasabihin hindi kayo dumaan sa tamang proseso. Ano pa silbi nung tinatawag na application for search warrant or warrant of arrest kung lahat na ng pala pwede niyong pasukin? Sabihin nyo, hindi, natsyempohan ko natsyempohan na rin, na gumagawa ng ganito. Pero ito naman, panawagan natin sa mga kababayan nating Pilipino, mag-iba na kayo ng trabaho kapag ganyan din lang. Pogo. Wag na sa Pogo. Alam nyo namang illegal ng Pogo, bukod pa sa illegal, sa pagiging illegal mismo ng Pogo, yung ginagawa ninyong panloloko, di ba? Sa kapwa ninyo, may balik yan. May balik sa inyo yan. May karma yan. Narinig niyo po ba yung payo ni Kumbachero? Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Napakaganda po ng payo na yun. Pero babalik tayo sa tanong, ito ba talaga yung Pogo Hub? Sabi kasi hinihinalang Pogo Hub. Baka bigla nyo na lang sinabing Pogo Hub yan, hindi naman pala Pogo Hub yan. Ha? Samantala, Isang 17 anyos naman na buntis ang nasawi matapos pagsasaksakin ng kanyang adik na mister sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Hector Tanyo Jr., hepe ng Sultan Kudarat Police, ang biktimang minor de edad na si Ann. Si Ann. Na nagtamo ng napakaraming saksak. Tama ng saksak sa tiyan at maging sa mukha. Agad namang naaresto ang 21 anyos na suspect na si Ahmad Abag at nakuha sa kanya ang kutsilyo. Ayon sa mga kapitbahay, narinig nilang nag-aaway ang mag-asawa habang nasa impluwensya ng droga itong lalaki. Naisugod pa sa ospital ang batang misis, ngunit hindi na ito umabot ng buhay sa ospital. Sinabi ni Colonel Tanyo na inamin ng suspect na matagal na siyang lulong sa shabu at marijuana at nakagamit siya ng illegal na droga noong magawa niya ang krimen. Alas 6:24 na ng umaga. Susunod! Tito Boy! Uy, yung mga pipit bingi.
Pwede na kumbatserong sumalang sa mga court proceedings na walang problema. Naiintindihan na nila. Paano? Meron na. Paano? May paraan na. May paraan na. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 624. Ng kapuluan, ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash promo kasama ang Pride detergent. Ay, doon po sa mga taga Barangay Botocan. Botocan, Diliman, Quezon City. Barangay Botocan, Diliman, Quezon City ay meron pong namimigay ng pera dyan. Ngayon, yan sa paligid nyo, lakasan nyo lang yung radyo ninyo. Kung kayo po ay nakikinig sa radyo, kung nanonood naman kayo sa TV o kayo sa cellphone, medyo magpakyut kayo dun sa isang grupo namin yan, yung Pasko Panalo Promo Team. Ayan. Kasama ang Pride Detergent. Para po kayo mabigyan ng mga regalo, lalo na ng cash. Yan. Hindi 500 ha? Hindi 500. Doblehin mo yun. Doblehin mo yun. Tapos meron pang Noche Buena dyan. Ang bukod yung pan Noche Buena. Bukod pa. Bukod sa cash. At siyempre ang ating word of the day ay allocable. Ayan. Allocable. Ba't ba tinawag na allocable? Ayan. Iniaalok po kasi yan. Inaalok po yan. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:28, magkakaroon na po ng Filipino Sign Language Interpreters sa lahat ng mga korte sa bansa simula December 15. Ayon sa Korte Suprema, ang mga deaf individual na sasalang sa court proceedings ay maaari nang mag-request ng interpreters para matiyak ang kanilang aktibong partisipasyon. Giit ng Supreme Court, maglalabas sila ng listahan ng accredited FSL interpreters sa lahat ng korte taon-taon. Ang mga ito ay bibigyan ng Certificate of Accreditation na may 3 taong validity mula sa Office of the Court Administrator. Para mapanatili ang accreditation, kinakailangan nilang sumailalim sa hindi bababa sa 24 oras na continuing education kada 3 taon. Iniimbestigahan na ng Land Transportation Office ang isang Chinese national na hinihinalang may koneksyon sa isang car dealer na nagbenta ng luxury cars sa mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon kay LTO Chief Asek Marcos Parin Lacanilaw, inaalam nila ang posibleng kaugnayan ng Chinese national na si Cheng Cao. Sino yan? Cheng Cao, may-ari ng Arc High-End Motor Center pati yung pangalan sa Makati City. Sa Makati, hindi ba sa Beijing yan? Hindi, Makati raw sa car dealer na Frebel Enterprise na manoy supplier ng mamahaling sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Ang ACH High-End Motor Center ay nauna ng sinalakay ng Bureau of Customs noong Pebrero. Hinihinalang itong si Cheng Cao ay bahagi ng sindikato na sangkot sa pagpupuslit ng mga luxury cars sa bansa. Ikinadismaya ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga iniwang bandalismo sa lungsod matapos ang November 30 rally. Ayon kay Yorme, ilan lansangan at pampublikong infrastruktura ang vinandalay sa kasagsagan ng ginawang kilos protesta noong linggo. Bunsod nito, napilitan ng pamahalaan lokal na maglabas ng pondo na anyay para sana sa serbisyo publiko. Ngunit mapupunta lang sa paglilinis ng kalat ng iba.
Paalala ng alkalde, malaya ang taong bayan na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit wag sanang umabot sa puntong kailangan pambabuyin ang lungsod. Yan ang sinasabi natin, kumbatsero eh. Ano? Pwede po tayong magpahayag ng ating saloobin basta wala tayong nilalabag na batas. Pero yung vandalism, talagang nakakabusit yun eh. Talaga. Halimbawa, pinaganda mo yung lugar mo. Pinayagan mo na nga silang magpuntahan doon dahil Freedom Park nga yun, especially yung Freedom Park na wala ng permit. Pinayagan mo, kumbaga, bisita, inistima mo sila bilang bisita. Pagkatapos binaboy mo. Pinatuloy mo. Tapos binaboy. Ano ba namang klase? Kaya yung pasensya na kayo, kaya yung ibang mga kasamang mga kababayan natin na nagsasagawa ng kilos protesta, imbis na maakit ninyo ang marami nating kababayan sa kung ano man ang ginagawa nyo, ano man ang ipinaglalaban nyo, nabubusit nyo pa. Ayun, nabubusit nyo pa. Na itataboy pa ninyo. Nadi-discourage tuloy na sumama sa inyo dahil sa ganyang mga gawa. Ang totoo nun, kumbatsero, hindi lang sa rally. Yung bang makikita mo, halimbawa yung MMDA, nagpipintura, nagpapaganda dyan, nilalagyan pa ng halaman, ginagastusan ng pera ng bayan. Tapos makikita mo, susulatan lang sa gabi ng mga tinamaan ng magaling at kung ano-ano pang mga kabastusan ng pinagsusulat. Para lang, yun daw bahagi ng kanilang freedom of expression. Magsulat ka sa bakuran mo. Magsulat ka sa sarili mong gusali kung meron kang building. Lumapit-lapit ka nga dito at nang makita mo, hinahanap mo. Hindi ba, kumbatsero? Doon mo pinapakita mo lang sa buong mundo na tayong mga Pilipino, mga dugyot, mga salaula. Magsisiihi tayo kung saan-saan. Dudumihan natin yung malinis na lugar. Kaya na I feel you, Mayor Isko Moreno, sa iyong sama ng loob. Imbis nga namang mapakinabangan na lang sa ibang bagay, gagastusin pa sa iba sa ganyan. Ay, naku. Talaga naman. Alas 6:33 ang ating oras. Pinatapesan umano ni dating Senate President Jesus Escudero ang pondo ng ilang ahensya ng pamahalaan para ngayong 2025. Ayon kay dating Congressman Zaldi Co, higit sa 109 billion major budget reductions ang umano'y inihirit ni Escudero sa 2025 Bicameral Conference Committee hearings. Sa liham na ipinadala ni Co kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi nitong si Escudero ang nagtulak na alisin ang 74 billion subsidy ng PhilHealth, gayon din ang 10 billion mula sa computerization program ng DepEd at 1.6 billion pondo para sa new teaching positions upang mailipat sa DPWH. Giit ni Co, maging ang sektor ng agrikultura ay hindi rin pinalagpas ni Escudero nang ipatanggal nito ang 10 billion na pesos na pondo para sa fertilizer voucher program ng Department of Agriculture. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Tama, sabi ni Kuya Arnel Verceles. Tama. Nakakapag-init daw ng ulo eh. Yung mga gumagawa vandals ng vandalism, yung mga vandals. Yung pangalan pa lang vandals, ano? Pinsang buo ng barbarian yan eh. Di ba? Kahit na yung panahong uncivilized pa ang mundo. Barbarians, vandals. Ang pangit no? Linisin natin yung paligid natin. Alam nyo, kaya nagkakaroon ng comparison, hindi naman para lang magbuhat ng bangko. Kaya nagkakaroon ng napakagandang comparison pag may mga rally, ang Iglesia ni Cristo at saka yung iba. Talaga, Pagka nag-rally ang Iglesia ni Cristo, bukod sa crowd, sa dami na napakadami, na mahirap yung ganung kalaking crowd, ang hirap ayusin yun. Talaga. Siguradong grabe ang kalat nun. Pero kapag ang Iglesia ni Cristo ang nagsagawa ng ganung pagkilos, talaga. Mas nalilinis pa lalo yung lugar eh. Totoo yun, kumbatsero. Diba? Kaya nga yung mga sila Yorme, hindi nila mapigil ang kanilang
papuri. Dahil sa wala silang problema. Kapag lalo Iglesia ni Cristo nagsasagawa ng pagtitipon, lalo pang nalilinis. Tama ka, hindi lang sa dami. Hindi lang kasi organisado. Organisado. Yung pag-alis nila doon, parang walang nangyari. Tapos wala kang makikitang mga nanggugulo o nagsisisigaw ng mga kung ano-anong nako. Yung mga kapatid ang tinutukoy natin, meron kasing iba, hindi naman kapatid bibitaw ng mga salitang hindi maganda. Pero pag yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ang gumawa ng pagtitipon, walang mga vandalism na ganyan. Sana mahalin natin yung bansa natin. Ang dami-dami nating pinagsasalitaan ng hindi maganda sa gobyerno, mga magnanakaw. Pero pag tiningnan natin sarili natin, baka ganun na rin tayo. Di ba? Baka ganun na rin tayo sa mas maliit na level. Mas maliit na antas. Pag ganun na rin tayo, ano karapatan natin ngayon magsalita ng masama laban doon? Iyon. Kung ganun na rin tayo. Iyon mismo, kumbachero. Ay, nako. Magpapatuloy po tayo. 6:37 na umaga, sandali po lamang. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by Umirit ang pamahalaan sa pamamagitan ng DILG ng tulong mula sa mga OFW para matunton ang kinaroroonan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na pinaniniwala ang nagtatago sa Portugal dahil meron itong Portuguese passport na kanya nakuha ilang taon na ang nakakalipas. Panawagan ni DILG Secretary John Vic Remulla sa mga Pinoy abroad, kunan ng picture o video siko at i-post ito online kung makita nila saan mang lugar sa abroad upang matulungan ang mga otoridad na matunton ang kanyang lokasyon. Ito ay bahagi ng mas malaking whole of government effort na kinabibilangan ng pakipagtulungan sa DFA at NBI upang i-monitor si Ko at posibleng pagkansila sa kanyang pasaporte. Hindi pa makumpirma ni Secretary John Vic kung si Ko ay gumagamit ng isang regular Portuguese passport o naka-avail siya ng Golden Visa program ng Portugal na nagbibigay sa non-citizens ng European Union ng 5 taong residency permit kapalit ng investments na umaabot sa 500 euros o 34 million pesos. Isyu ng bayan. Dos. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Yan ang maraming balita pero mukhang pinakamalaking balita, kumbaga pinaka-trending ang 60-day suspension na ipinataw po ng Kongreso kay Congressman Kiko Barzaga. At ang pinagbasihan ng gusto ng Kamara ay ang kanyang
paggamit ng social media. Ito nga ang naka-banner story ng mga pahayagan ngayon. Barzaga slap 60-day suspension over FB posts. Yun. Sa mga... Ang tawag sa kanya ay unbefitting of a House member. Dahil daw dun sa mga social media posts na yon. So hindi bagay maging congressman. Parang ganun ang dating. Hindi gawain ng isang congressman. Ano bang mga posts kaya yon? Marami eh. Una, tinitira niya yung sarili niyang mga kasamahan. Ang sabi ho doon sa committee report, ito raw si Barsagay merong mga reckless, offensive, and irresponsible use of his social media platform tarnishes the name, integrity, and reputation of the House of Representatives. Na dumungis sa pangalan, reputasyon, imahe at integridad ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya napatayo tuloy si Congressman Leandro Lebistre nung kanyang marinig yun eh. Sabi siguro bakit yung iba na mas parinig nga natin ulit yung kay Congressman Lebistre ayan. Habang nakamasid si Congresswoman Laila de Lima sa si Janet Garin. Habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Matindi, no? Matindi itong si Congressman Lebistre. Ayan ha. So para sa kanya, merong ibang dapat na unahin. Meron. Kung kaysa kay Congressman Barzaga. Ginaya niya ngayon. Mahiya naman kayo. Ayun. Pero hindi kayo. Hindi kayo. Ang ginamit niya dito ay first person, plural. Kasama siya. Kasama siya. Mahiya naman tayo. Sabi niya ganon. Hindi, siguro just to set the record straight, for the record, talaga namang maraming salto o mali na nagawa itong si Congressman Kiko Barzaga. Given na yun, kumbachero. Given na yun. Kasama nga sa mga nahalungkat sa kanyang social media, pati yata yung mga nakaraang social media post niya na inungkat, kumbachero. Lalo na yung may babae na kung ano lang ang suot tapos nakapulupot sa kanya. Di ba mga lumang mga lumang hindi pa siya congressman. Lumang post 'yon, pero inungkat sa kanyang sa ethics committee. Ayun, parang given na 'yon sa atin, kaya lang may punto rin naman na sa dinami kung titimbangin mo yung kasalanan ni Kiko Barzaga at yung supposedly ay kasalanan ng mga ibang miyembro. Mga involved sa flood control. Mga congressman na involved sa flood control, yung iba dyan ay ghost projects pa. Talaga namang kulangot lang yung kay Congressman Barzaga. Lalo na, yun nga, yung ghost project, yung mga involved sa ghost project, kumbachero. So, ang Kongreso ba may ginawa ng action tungkol doon? Wala. Yun, tinan nyo. Kaya may punto si Congressman Lebistre. Tama. Meron bang pagkilos ang House of Representatives para i-ethics committee din? I-ethics kasi kaya nandiyan yung ethics committee. Para po siyasatin ang mga mambabatas who committed who may have committed improprieties, violation of the rules, at yung decorum din mismo, kumbachero. Kaya nandyan yan. Kaya lang, ang tanong mo, may ginawa bang ethics committee laban sa mga mambabatas na nababanggit niya? Wala! Parang napunta sa iyo. Dapat ikaw. Akin yan.
Nagkaagaw. Hindi mo ba? Mga kababayan, yun lang salitang contractor, hindi ba nakakasira ng dangal ninyo yun? Di ba? Sabi niyo, nakakasira ng integridad. Tarnishes. Sabi niya, tarnishes the image. Ano pa yung sabi? Ito, balikan natin. Balikan mo yung ginawa daw ni Congressman Barsaga. Ayon po sa pahayag ng chairman ng Ethics Committee. Sino nga yung chairman nila? Si Jason Abalos. Si Congressman, hindi, parang basketball player yata yun. Si Representative JC Abalos. JC. JC Abalos. Artista pala si Jason Abalos. Reckless, offensive, and irresponsible use of his social media platform. Ang walang pakundangan, hindi maingat, at irresponsableng paggamit ng kanyang social media tarnishes ay dumungis the name, sa pangalan, integridad, and reputation at reputasyon of the House of Representatives. Lahat po ng iyon ay nararapat na ikabit. Dapat pong magsalarawan sa ginawa ng mga congressman na sangkot sa flood control scam. Kaya nga kung titimbangin natin ang bigat ng... Diretsuhin na natin. Paulit-ulit. Ay, naka. Sabi siguro ng mga congressman na to, ito, mabilis lang, kaya nating ibuli to eh. Kaya nga eh. Maliit lang to, bata pa to. Ilan yung naging boto? 250. Sa 249. Isip-isipin nyo. Kaya tama lang na... Mahiya naman kayo. Dapat ganun eh. Dapat ganun. Kaya lang, sabi nyo siguro. Kumanta pa, ha? Mga kaibigan, inyo pong napapakinggan ang awiting tugmang-tugma sa damdamin ng ating mga mambabatas, lalo na ng ating mga kongresista na sila pa ang bumoto para makonvict at mapatawan ng kaparusahan ang batang si Congressman Meow Meow. Humahataw sa komentaryo 2x2. Yun nga mismo, mga kaibigan ng mga pangyayari. Magpapatuloy po tayo. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam Gochap Sahun, 6:53 ng umaga. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila, #1 ang inyong DZRH,
Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Magpaturo tayo sa nakakaintindi, kumbachero. Sige nga, hindi puro tayo. Hindi tayo naliligaw. Kausapin po natin ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning, Katunying and Jerry. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, una lang po, ang Supreme Court po ay nagtakda na ng mga panuntunan kung sino yung ituturing na mga fugitives, fugitives from justice. Pero meron pong binanggit ang Supreme Court na ang mga fugitives pala ay hindi na maaaring makakuha ng kahit na anong relief sa husgado. Halimbawa, isang fugitive from prosecution o kaya from trial ay nagpunta sa ibang bansa tapos iniwanan niya abogado niya rito at humihingi na siya makapagpiyansa etc. Sa mga nakarami, mga ganyan tayo sa kasaysayan, di ba? Alam mo, si Senator Ping, diretso yun na, si Senator Ping Lacson. Hindi na pala pwede yun ngayon, Attorney Cayosa? Sa totoo lang, yung doktrina na yan ay matagal na eh. Hindi pala bago? Oo. Yung doktrina ng fugitive disentitlement doctrine, matagal na ho yan. Ito bagong desisyon lang ng korte. Siguro nakakahalata ang Supreme Court na sa mga ibang korte, trial courts, paiba-iba ang application. Pero matagal na ho na doktrina yan. Ayaw mo magpailalim sa jurisdiction o otoridad ng mga akusado. Pilipinas. Hindi ka rin pwedeng
humingi ng relief o kaya tulong sa kanila. So, matagal na ho yan. Itong desisyon na ito, isa lang sa mga pinakabagong desisyon. Pero parang siguro to remind the other lower courts na i-implement natin dito ng stricto. So ano pong ibig sabihin nun, attorney? Kapag ang isang akusado ay ayaw umuwi, ibig sabihin ayaw niyang, dahil ayaw niyang makulong, dahil siguradong pag-uwi niya, ikukulong siya, walang anumang pleadings o anumang apela na pwedeng natatanggapin ng hukuman, i-entertain ng hukuman mula sa kanyang abogadong nandito. Ganun nga ho. Ganun ang rule noon at ganun ang rule hanggang ngayon. I-reiterate lang itong pinakabagong decision ng Supreme Court. So, they cannot run to the court at the same time, hide from the court kung pagdating naman sa warrant of arrest o yung pananagutan niya sa korte. So, but it also applies to the Supreme Court, hindi lang sa mga trial courts. Opo, lahat ng korte. The principle kasi is based on fairness, di ba? At saka logic na hihingi ka ng tulong ng isang court, magpapaayuda ka, pero hindi mo naman kinikilala o nagtatago ka naman sa mga korte ng Republika ng Pilipinas. Anong klaseng relasyon yan? Anong klaseng logic yan? So, maganda nga na nagkataon na linabas nila ito. Pero matagal na po yan. Mahirap po kasi depende sa templada. May mga hukom na pinagbibigyan. Yun na nga Nagtataka tuloy mga abogado. So, doon din natin makita na there's also a problem with our judges and justices. Opo. Kung minsan, ang pag-apply ng mga doktrina. Kaya po, I put emphasis doon sa pati Korte Suprema kasama dito sapagkat citing the case of Senator Ping Lacson, Korte Suprema nga yun yung nagdesisyon sa kanya. Oo. So, alam mo kasi kung depende rin sa mga detalye. So, every case is unique. No? Halimbawa, kung minsan ang ginagamit nila, yung petition is to question precisely the jurisdiction of the court. So yun, ginagawang exception yan. O kaya, walang kabase-basehan yung charge, talagang panggigipit lang sa'yo, kaya pakikinggan nila kasi kung i-review nila, wala naman talagang jurisdiction dapat ang mga korte o walang kabase-basehan yung kaso. Therefore, wala silang jurisdiction. So, pwedeng ganyan. So, it depends on the details of the case. As they say, for every rule, for every principle, there is merong exception. Opo, so yung discretion ng mga hukom o ng Supreme Court kasi hindi naman ho pare-pareho yung sitwasyon. Opo, okay. So, sa kaso po ni Attorney Harry Roque, paano po dapat na i-address ng husgado yon? Kung meron man siyang mga pending petition o kaya mga motion sa husgado sa Pilipinas? Well, sana ho straightforward ang pag-apply. Kasi itong sitwasyon ho naman ni Professor Harry Roque, di ba meron ng kaso hinain dun sa mga kasama niya dun sa korporasyon. Nahatulan na nga yun, di ba? O yung isa, nagtatago na rin. So, hindi ho naman ito a question of jurisdiction. It's a question, sinasabi lang niya, walang ebidensya sa kanya. That's a matter for the courts to determine. Kaya nga may hearing Yes. Di ba? So, yun, malinaw na iniiwasan lang talaga niya. Mukhang ang game plan niya, i-dribble ito at hopefully, pag magpalit ng administrasyon at kaibigan niya yung presidente, di baka sakaling mawala na naman lahat. Yun yung pinaglalaruan kasi yung ating justice system. Napopoliticize. Dahil na rin, sobrang bagal ng ating mga puwes at mga justices. So para bang weather na lang nila yan. So, yun ang isang masamang epekto nung sobrang bagal ng justisya sa ating bansa. Opo. Doon po sa definition ng fugitive from justice, sa bagong ruling po ng Supreme Court na ito, hindi lang pala yung tumakas after conviction ang fugitive from justice, attorney?
Opo, hindi ho naman. At again, hindi ito bago Captain Luna. Matagal na yan. Either pumakas ka sa bilangguan o kaya may warrant of arrest ka na. Alam mo na may warrant of arrest ka, alam mo may kaso, at ikaw ay umaalis sa bansa, you don't submit to the jurisdiction of the court. Fugitive pa rin. Pero paano attorney kung nakaalis ka, wala kang kaso nung umalis ka, tapos nung nasa abroad ka na, tsaka may nakapag-file ng kaso against you, tsaka nakapag-release nakarating sa husgado, nagpalabas ng arrest warrant. Ang bansag pa ba sa'yo doon fugitive? Pugante. Oo, pugante ka pa rin. Kasi hindi naman ibig sabihin na kung nasa ibang bansa ka, hindi ka na Pilipino Hindi ka na subject sa mga batas ng Pilipinas. Hindi ka na subject ng authority ng mga korte dito. So, it doesn't matter. Diba? Ang obligasyon mo talaga, pag ikaw ay kinasuhan at merong subpoena sa'yo, o kaya may warrant of arrest sa'yo, harapin mo yon. Ganun yun. Wala dapat exception yan. So kapag ka sitwasyon ng mga nasa ibang bansa ngayon. Yes. So kapag ka po nakapag-acquire ng jurisdiction ang husgado, tapos wala siya, pugante na siya. Pero paano po kung ang sitwasyon finailan pa lang siya ng kaso sa piskalya, pero ayaw niya magpakita, pwede na ba siyang ituring na fugitive from justice? Well, in layman's terms, ganun yun, kasi may charge na. Pero ang formal fugitive from justice ay yung manggagaling sa korte. Basta may korte. Sa korte. Yung ng kaso, prima facie evidence lang yan Pwede rin wine-weaponize ng DOJ. Yung kapangyarihan na yan. Pero pagdating ho sa korte, pag nag-file ng kaso doon, ang obligasyon ng korte is independently assess yung ebidensya at yung charges na inihain ng executive branch ng DOJ, Ombudsman, o NBI, o Kapulisan. At siya mismo yung question, meron bang probable cause to issue a warrant of arrest? Kung meron, pag may warrant of arrest at hindi ka pa rin nagsusurrender, talagang fugitive from justice. At yung korte, may kapangyarihan yan, may obligasyon yan na i-declare kang fugitive from justice at mag-issue ng anumang order para mapailalim ka sa batas ng Pilipinas, sa jurisdiction ng korte, harapin yung kaso at mahusgahan. You're given due process. So, ganun ho yan. So, dapat talaga naiintindihan ng mga tao ito. Pero, attorney, paano ho dito sa, ito, direktahin na natin yung kay dating Congressman Zaldico. Umalis siya, wala pa siyang kaso dahil ang dahilan niya ng pag-alis niya ay pagpapagamot, tapos nakasuhan siya, at ngayon mukhang lumalabas na mukhang meron siyang sabi ni Secretary John Vic Remulla, Portuguese passport na ang ibig sabihin parang resident na siya ng Portugal. May hold pa ba, may habol pa ba ang Philippine government sa isang nakakuha na ng permanent residency sa ibang bansa? Meron naman, no? Kung talagang gugustuhin ng gobyerno, marami pang ibang mga basehan para i-request ang Portugal na arestuhin siya at ibalik sa Pilipinas, no? Palabang ho yan, kung totoo yung impormasyon ng DILG Secretary, baka siya ay nag-avail nung tinatawag na golden visa. Yes. Yung bang nag-invest ka ng €500,000 sa Portugal, sa business, o kaya mag-donate ka ng €250,000 sa cultural heritage, mga ganyan. Bibigyan ka na nila ng golden visa. After 5 years, pwede kang i-consider mag-apply as citizen. So, hindi natin alam kung yan. The fact that merong ganyan does not preclude, hindi naman wala nang remedyo ang Republika ng Pilipinas. Unang-una, nandyan ho ang Interpol. Sa pagkaalam, yung Portugal, kagaya ng Pilipinas, miyembro ng Interpol. So, kasama din ho yan. Of course, ina-evaluate din nila kung yung request natin na arestuhin is because of religious, political, or racial, or military in nature. Yan lang yung exception na hindi obligadong tumalima yung kapulisan nila doon. But hindi naman. Di ba? Pangungurakot yan. It's nothing to do with
the exception. So, Interpol, obligasyon. Pangalawa, alam niyo ho, yung Pilipinas, kagaya din ng Portugal, signatory ho tayo dun sa tinatawag na Merida Convention, yung United Nations Convention Against Corruption. 2003 pa ho yan. So dun sa international treaty na yan, halos lahat ho ng bansa sa mundo, 192 pumirma na dyan. Aarin na lang ata hindi pumirma. Pagtutulungan ang mga bansa, sugpuin yung corruption. So pwede hong i-cite din yan. So meron din ho, kahit walang treaty, walang international convention, meron din ho yung yung tinatawag sa international law, yung reciprocity. Reciprocity, opo. Pag i-request natin, ang kondisyon yan, o sige, pagbibigyan namin kayo, pero kung meron din similar sitwasyon, yung Portuguese citizen, nagtatagod yan sa'yo, pagbigyan ganun din. Kaliwaan. Kaliwaan maraming. So kapag corruption talaga ang issue, bukod sa ibang kasalanan, marami nang pwedeng gawin ang gobyerno in cooperation with other countries. Even in the absence of an extradition treaty. Wala talaga tayong extradition treaty sa sa wala po, wala nga po. Meron tayo. Limitado yung extradition treaty. So sana wag nang dalhin yung mga dyan kasi wala naman talaga tayo. Pero meron pong ibang mga pamamaraan, ibang mga proseso, ibang legal basis para hingin ng Pilipinas na mag-cooperate ang Portugal o anumang bansa na kinaroroonan ng akusado. Kasi meron tayong legitimate case hindi nga lang legitimate. Talagang malaking skandalo ito. Yes. Saka I'm sure napapanood naman nila yung nangyayari sa Pilipinas. Pagka po hindi nila tayo tinulungan doon, maaari ba silang makasuhan ng aiding and abetting a fugitive? May hirap po yan sapagkat yung bansa sa ating jurisdiction sa ating bansa local lang. So kung gusto natin sila i-complain sa International Court of Justice, state versus state yan. Hindi ho naman ito sakop kasi nga discretion na siya. Pero sa tingin ko ho, kung talagang seryosohin ng gobyerno, yung Portugal, member yan ng European Commission, Union. Sila ho doon, napakahigpit sila against corruption. Doon nga ho, resign ka agad, di ba? Pagbibilis nila panagutin yung magnanakaw. So, they will support that normally. So, hindi natin alam. Siguro, quietly, nagre-request ng ating foreign affairs. Tama po. So, kahit na ho ang isang fugitive ay nakapag-acquire na ng citizenship, ganun pa rin ang pwedeng kilos o pwedeng gawin, attorney, ng gobyerno? Discretion ho, kasi yan nung gobyerno nila yung host country. So, yung titimbangin nila ngayon, yung ano bang mas mahalaga? Isang akusadong mandarambong, one of the so many investors nila, o kaya yung pakikipagkaibigan natin sa bansang Pilipinas. Marami din naman tayong OFW doon. Pangalawa, yung kanilang reputasyon sa European community and in the fight against corruption. Community, na para bang, na you're coddling grafter. Diba? Anong ipapamukha mo sa inyong taong bayan at inyong mga kaibigan sa buong mundo kung ito ang lalaking mga skandalo kinakasangkutan. Tapos dahil lang nag-invest sa iyo, hindi ka na makikipag-cooperate. Ang tamang tignan. So, pangit talaga. Gagawin nila yan. Malamang ho yan makipag-cooperate. Hindi lang natin alam kung siniseryoso ng gobyerno at nagre-request na tayo. Opo. Wag lang nila maalala na si Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan at lang isang Portugis yun. Sabihin, Portugis yun na. Binatay nyo? Binatay nyo ang aming kalahi. Nung si Magellan ay tumuntong wag ipapaalala ni Attorney Cayosa. Pero ang kailan ipaalala natin sila, nung colony nila tayo, nakinabang sa
kayamanan at ang labon ng mga Pilipino, di ba? Sila lahat yan. Baka Attorney Quezon, baka inguso. Hindi naman Portugal yun ha, Espanya yun ha. Ba't kami hindi mo kami nakinabang sa inyo ha? Anyway po. Alam mo naman yung mga kaharian ng mga yan, the intermarriaries. So they are all European colonizers. They took advantage of our natural resources, pagod natin. Lahat sila. Kahipokrituhan naman yan, di ba? Mamalinis sila pero ikokotin nila yung magdarambong sa ating bansa. Last na lang po, Attorney, gusto lang naming ma-educate. Isang maikli na lang. Meron kasi kaming binabasang balita kanina na ang otoridad po, ang CIDG, PAOK at Southern Police District, nag-serve ng arrest warrant sa isang Chinese national. Ang kaso nito, estafa. So, nung pong hinabol nila tong Chinese national na to sa isang building, andun po ito sa isang lugar na, mukhang pogo to. Pogoan pala. Mukhang pogo. Sabi ng CIDG, mukhang pogo to. Merong 17 other foreigners at 95 Pilipino. Meron daw po mga computer, may mga lamesa, may mga smartphone. Pinaguhuli na rin po nila yung mga tao doon. Pwede po bang gawin yon ng mga otoridad? Pwede ho yan. Yan ho yung tinatawag natin na search incidental to the service of a warrant of arrest. Okay. Kasi nga ho, kung may warrant of arrest, ang kapangyarihan at obligasyon ng mga law enforcement agents, hanapin ang taong ito kahit nasaan siya at huhulihin using reasonable force. Ngayon, tumakbo doon, nagtago, sinabon nila. Pagpasok nila doon, nakita nila. May ibang krimen pala doon. Oo, may ongoing crime. Diba? So, in plain view, nakikita nila, illegal yun. So, they are inside, yung tinatawag na allowable search incident to an arrest. Plus, nakikita din allowable arrest without warrant kasi nga, a crime is being committed in front of you. So, exception ho. Ito kung minsan ho, ginagamit yan ng law enforcement. The reason po kung bakit namin itinatanong ito, baka kasi mahulog yung kaso sa husgado. Kapag dating ng diinan, kasi una-una, walang kinalaman yung kung anumang krimen na pinapalagay nilang krimen dahil may computer, may mga lamesa, may mga smartphone, ay inassume nila na yun ay pogo. Pero yung pong hinuhuli nilang suspect ay hindi po related sa pogo kundi estafa. Wala hong ganung dichotomy. Opo. At ito naman mahuhulog talaga sa korte. There have been enough jurisprudence to guide the trial court. Sana ko naman, hindi na naman tayo mabudol-budol sa trial court. Eksakto, opo. We have enough kasi nga kung minsan kasabot sa kalukuhan yung mga puwes, di ba? Gumagawa ng sariling rules. Pero yung search incidental to an arrest, hindi ko naman kinakailangan parehong offense. Tinitingnan nila. Kasi nga, ang basis niyan is, pag may nakikita kang illegal na pangyayari o gawain, obligasyon mo at may kapangyarihan kang sugpuin ito kaagad. Lalo at saka, hindi ka kinakailangan hihinto at pupunta sa korte hihingi ng search warrant. Di nagtaguhan naman. Wala ka na abutan. Ito po yung isang reason pa. Ang nag-serve po ng arrest warrant ay CIDG, PAOK na laging involved sa anti-Pogo operation at Southern Police District. Hindi po kaya, ito maaaring kung magaling katulad nyo ang abogado nitong mga ito, lumilitaw na meron na silang prior knowledge na meron talagang Pogo operation doon, na imbis na i-apply ng search warrant ay kinuha na lang, tawag doon, kumbachero, yung dinaan doon sa estafa. Dinaan na lang doon sa estafa. Well, una, yung arrest warrant ho kasi hindi naman limited yan to a particular unit ng law enforcement agency. Nakalagay ko dyan,
for example, din sa kapulisan o din sa law enforcement agency na nakatutok sa kaso ng estafa o din sa territorial jurisdiction. Pero for any law enforcement agency, nakalagay ho yan. So, pwede ho kahit sino. Pangalawa, discretion na ho ng executive branch ng law enforcement agency, gaano pa kadelikado ito? Ano bang kailangan natin para maipatupad yung warrant of arrest? Kailangan ng CIDG, kailangan ng military, kailangan ng tanod, barangay tanod. Pero ho naman silang tungkulin at discretion na humingi ng tulong para maging successful yung arrest. Yung arrest ng iisang tao, kahit iisang tao lang yun, no? Kung magaling naman yung abogado, kagaya niyo, sasabihin nila, alam nila na meron ganyan. Talaga naman naamin yung okay, o kaya yung IDG, di ba? Unless, of course, meron ng ibang konsiderasyon, di ba? Yes. Yung ilalaglag yung kaso. Yun ang bantayan natin. Actually, kaya napakaganda po na napag-uusapan nito at kaya kayo po ang aming kinontak para po kami ma-educate. Dahil sa baka yung kaso ay kaganda-ganda, masayang lang pagdating po sa husgado dahil po sa mga alit ng tunay na hindi sinunod. Attorney Cayosa, kami pinagpapasalamat sa ulitin po, Attorney. Salamat sa libreng lecture. Thank you. Magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Si Attorney Domingo Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Tonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2 Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH, pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, DILG humingi ng tulong sa mga Pinoy abroad para matunton si Saldico. Congressman Barsaga sinuspindi ng 60 araw ng Kamara. Part 3 ng trillion peso march ikinakasa. PNP nakahanda daw sa pagbibigay ng seguridad. Malacanang to the rescue sa DTI. 500 peso Noche Buena ipinagtanggol. Senator Bato de la Rosa tuloy ang sahod kahit laging absent. At naiwang wallet ng fruit vendor na naglalaman ng 50,000 pesos. Ibinalik ng 2 empleyado ng Cavite Local Government. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Ikinakasa ng iba't ibang grupo ang Part 3 ng trillion peso march kapag walang big fish na napanagot sa flood control corruption scandal. Ito po ang banta ni Kiko Aquino, isa sa organizer ng Part 2 edition ng trillion peso march noong November 30. Sinabi ni Aquino na inaasahan nila na mas maraming kaso ang isasampa bago ang itinakdang deadline ng ombudsman sa December 15. Nanindigan ng Philippine National Police na nasa mandato nila ang pagpapatupad ng matinding seguridad sa katatapos lamang na November 30 rally. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, malawak ang mga programa kaya siniguro ng Hanoi na nakadisenyo ang kanilang babantay para sa anumang posibilidad. Ginawa ng PNP ang pahayag kasunod ng pambabatikos ng mga rallyista dahil sa pagiging mahigpit nila, partikular sa ginawang rally sa Luneta at Mindiola sa Maynila. Muli nating nasubok ang galing at disiplina ng ating Philippine National Police sa ginanap na milyon peso march. Ang ating pasasalamat sa mahigit 17,000 PNP personnel mula sa iba't ibang unit sa buong bansa. Your professionalism,
and sacrifice ensured that their right to assemble, to voice out their opinions and criticisms are upheld. Si PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Dinipensahan ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro ang 500 peso budget ng DTI para sa Noche Buena. Ayon kay Castro, ang naging usapin lang ay kung kakayanin ang 500 pesos na pang Noche Buena at napatunayan niyang posible ito. Git ni Castro, ginawa lang ng DTI ang pahayag para ibida na nagkasundo na sila at mga manufacturer na huwag magtaas ng presyo sa basic commodities hanggang katapusan ng Disyembre. Ang pinag-usapan natin dito ay kung kaya. Yun lang po ang issue ng DTI at the time dahil ang DTI po, pinagmamalaki po nila na ang mga manufacturers ay nakausap nila. Manufacturers ng mga basic needs, basic commodities, na huwag magtaas ng presyo hanggang katapusan ng December. Yun lamang po ang gusto ring ipagmalaki ng DTI at ito po ay isinagawa ng DTI para sa taong bayan. Sana hindi po nila ma-miss yung pinaka-essence kung bakit sinasabi po ng DTI nakakayanin ng 500 dahil po napakiusapan po nila na huwag magtaas ng presyo para sa mga basic commodities. Yun lamang po yun. Tama po naman. Ang tinig ni Undersecretary Auntie Claire Castro. Hindi saklaw ng no work, no pay policy ang mga pala-absent na senador. Nangangahulugan na makatatanggap pa rin ng sahod. Sana all. Nangangahulugan na makatatanggap pa rin ng sahod si Senator Bato de la Rosa sa kabila ng sunod-sunod na pagliban nito sa Senado. Gayunman, nilinaw ni Senator Sherwin Gatchalian na dapat pa rin magpadala ng formal na liham ang isang senador kung hindi siya makadadalo sa mga pagdinig ng pinamumunuan niyang komite. Matatanda ang no-show na sa anumang sesyon ng Senado si Senator Bato mula nang ihayag ni Ombudsman Boying Rimulya na may arrest warrant na laban sa kanya mula sa International Criminal Court. DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. May nanalo na! Yehey! Sa Diliman, Quezon City. Sherwin, go! Yes, ako ya ako nito, Jerry, dito nga sa Libis Botokan sa Libis Botokan dito sa Diliman sa Quezon City. Tignan mo naman na napakaaliwalas ang umaga ngayon at malakas ang nahuli natin nakikinig sa DZRH. Itong tahanan na ito ni Nanay Melba Colobres. Hello po, good morning po. Ate Melba. Ako po si Melba, opo. Sir Anthony, Sir Jerry. Good morning. Morning. Ayan, huling-huli natin sila dahil kanina doon sa loob yung kanyang mister na disabled. PWD po siya. Putol na yung paa niya, isa at saka bulag na po siya. Ngayon po, nagme-maintenance po siya. At kailangan ko ng maintenance ng gamot. Ayun, no, dahil kailangan nyo, asa ba si Tatay? Lika, pasukin natin. Dito yung kanilang radyo din sa loob. Dito sa pasukin natin ng kadiliman. Sherwin, naputulan ng paa at nabulag dahil sa diabetes? Oo, kagawa din siya ng diabetes. Yan si Tatay. Tatay, magandang umaga. Magandang umaga ho. Pangalan nyo? Charlie. Opo, Charlie. Hindi na kayo nakakalabas? Hindi na ho. Dito na lang kayo sa loob ng kadiliman? Dito na. Patensya na kayo sa bahay namin, madilim na. Naputulan pa daw. Naputulan ng ilaw. Opo. Naputulan ng ilaw yung kanilang bahay. Bakit? Kaya hindi nakabayad? Si Tatay, hindi nakabayad pa ng Meralco. Hindi pa ho. Pero may kuryente, may kuryente talaga sila dyan. May linya talaga sila dyan. May nakasubmitter kay ganon. Sarili po naming ilaw. Kaya lang po, naputulan kami kasi binili ko ng gamot nila ng 2 kong pasyente. Kaya, 2 pala pasyente tinutulan nyo? kami kahapon. Ate Melba, 2 pasyente mo? Opo, Sino sir. pa isa? Sino pa yung isa? anak kong isa,
na-disgrasya, bali yung binti niya. Pambira. Yung asawa ko naman, bulag at saka putulang nag-maintenance siya sa diabetes niya. Yung anak niya parang driver sa service carrier, parang nagde-deliver ng mga pangangailangan, naputukan ng gulong. Tapos dyan sa Commonwealth, nabali ang dalawang... Paligayahin mo yan. Paligayahin mo yan. Bigyan mo na yan. Bigyan natin ng 1,000 pesos. 1,000 para sa nanay. Maraming salamat po. Dagdagan mo pa ng 1,000. Anthony. Nanay Melba, magkano yung kuryente ninyo na ba't kayo naputulan? Binambili ko po ng gamot ng dalawa kong pasyente. Magkano po yung... 7,000 po. Andyan po yung bill ko. Patingin nga nung bill nyo. Yung bill po ng kuryente. Ilang buwan na yun? Bali, yung nakaraang buwan. Tingnan mo nga at singilin natin si Diyos Alfredaga. Singilin ng kuryente. Buwan ng October at November. 2 buwan. 2 buwan. Kanilang bayarin. Patingin niya. Mahal ang laki ng kuryente niyo. Ang laki ng kuryente. Naka-aircon ba kayo rito? Ha? Ba't ang mahal? Baka gamit yung ilaw dito, chandelier. Hindi po kasi wala naman kami pinagkukunan ng lubos na hanap buhay. Patingin nga yung metro. Ilaw, gumamit sa meter. Ngayon, siyempre, magbabayad naman sila. Nagagamit namin yung binabayad nilang ilaw para pambili namin ng gamot. Maintenance ko. Yung sinisave ninyo, yung naiipon ninyo, nababawasan na nababawasan. Oo, na paunti-unti. Kaya yung yung hindi nabayaran, ito October at November. Kasi ang kanilang kabuhayan sa ngayon, nagtitinda sila ng nilagang saging sa umaga. Tapos sa hapon naman, karyoka. Patingin nga nung bill. Asan daw po yung bill ninyo, nanay? Ayan, hinahanap pa. Ayun, pakita mo hinahanap. Yung bill na nasa tubig. Yung tubig na lang po na bill. Ang daming envelope. Marami kaya yata sinisingil yan, Ate Melba. Ilan na, Sherwin, ilan ang nakasubmitter dyan? Ilan kayo nakasubmitter? 3? 3 po. Sila may-ari, tas may nakasubmitter na 3. Yung inan ko, at saka yung... Sinisingil niyo ba yun? Yain ko. Sinisingil niya. Ito pala yun, disconnection. Asa, patingin niya. Kailan po yan? 10 yan parang ibang buwan yan Anong buwan po yan? September. Hanggang ngayon. September hanggang ngayon. Opo. Ayan. Nasa 10 pa lang kanilang Pero ang obligasyon nyo doon sa 10, 7. 7 po. Ayun. Sa kanila yung iba. Sige, Sherwin, nagbigay ng 1,000 si Kumbachero dito. Bibigyan ko rin ng 2,000. 2,000. So dagdagan natin ng 3,000. Ayan. Bali, additional 3,000 pagdagdag sa kuryente ninyo. 4,000 na. 2, 3,000. So 1,000 na. Ayan, maraming salamat po. Ano sasabi niyo po, tatay? Maraming salamat. Ka Jerry, Ka Tunying. Salamat sa inyo. Pandagdagos pambili ng gamot. Salamat din po. Mag-iingat po kayo. Huwag kayong kumain ng matamis. Salamat po. Thank you. Ingat Sherwin. Maraming salamat po. Sana po patuloy niyo kayong patulungan. Kasi lalo ng maintenance po ng aking asawa. Sige, ilalapit natin sa Operation Tulong. Ayan, ilalapit natin kay May Binauhan para mailapit kay Supremo yung sitwasyon nila. At hindi lang yan, pag nakuha nyo pa yung ating word of the day, meron pa kayong mini component. Ayan. Ano pa yung word of the day? Nalimutan ko. Nako, nalimutan. Nadisgrasya pa. Nadisgrasya pa. Mawawala pa yung 2,000 niyan. Allocable. Ayun, nadali. Mini component. At syempre meron pa kayong Deezer H Liglig Siksik umaapaw na Deezer H grocery basket. At hindi lang yan, meron pa kayong Deezer H t-shirt at ang pinakabago ang magpapabango sa buhay ninyo, ang Pride Detergent. Ito ang pinakabagong Pride Detergent. Syempre, meron niyang Korean Strawberry Bloom. Yan na magpapabango po yun. 2 kilo yan, nanay. Marami kayong malalaban. Yung mga nasa likod nyo, laban nyo na rin. Ang dami po.
Oo, para sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasa sunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent Arch number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil balita. This time check is brought to you by Sabi natin si DepEd Secretary Sani Angara. Secretary Angara, magandang morning! Si Katunying po, saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Ka Jerry, sa lahat ng nakikinig sa DZRH. Magandang umaga po. Uy, congratulations ha. Ang budget pala ng DepEd ay nadagdagan ng malaki. Na-approve ng Senado. Halos parang lampas 60 o 70 billion yung dinagdag ho ng Senado. Pagkatapos yun, dinagdagan din ho ng House of Representatives yung budget namin. Karamihan dito sa classroom building at saka sa school feeding program ng Departamento Katunying, Ka Jerry, at kami nagpapasalamat sa kanila. Sila Senator Sherwin, Senator Bam, si Congresswoman Swansing, Majority Leader Sandro Marcos. Yan yung mga talagang nagtulak para itaas po yung budget ng DepEd. At ito'y malaking pakikita ng tiwala sa programang pangreforma ni Pangulong Bongbong na sinabi niya sa kanyang State of the Nation Address na gusto niyang mag-iwan ng legasiya dito sa edukasyon dahil ito ay hindi para sa atin lamang, kundi para sa susunod na henerasyon. At siguro pati sa liderato ninyo, Secretary Sani, ganun ang pagtitiwala ng ating mga senador at kongresista. Unahin nga natin, Kumbachero, yung sa feeding. Interesado ako sa school-based feeding program, kasi napaka-importante yun para nakakapag-aral ng maayos yung mga nagugutom na estudyante. Opo, halos ang ginawa ng Senado, halos dinoble yung pondo rito. Kasi dati-rati, ang papakainin ho natin yung kindergarten hanggang grade 6, yung wasted at severely wasted lamang. Pwera lang sa kindergarten, doon, yun yung tinatawag na universal. Lahat ng bata papakainin. Ngayon po, lahat ng bata na nasa public school. Ngayon po, dahil sa tinaasan na... Pati isasama, pati grade 1. Pati grade 1 isasama kapag naipasa itong ginawa ko ng Senado na dagdag budget dito sa feeding. So from sa 2 milyon, mahigit 2 milyon, magiging mahigit 4 na milyon na yung batang papakainin dito sa ilalim ng school feeding. Okay, so lahat, universal. Ibig sabihin, lahat ng kinder, lahat ng grade 1, sa susunod na school year po ito, Secretary? Sa 2026-27 ho. Opo, lahat ng kinder at lahat ng grade 1, merong chibog. Ano po ba yung pagkain na yan? Ay yung iba hot meals dahil yung iba may kusina ho yung kanilang eskwelahan, yung central kitchen, tsaka tumutulong ho yung local government dyan sa pagluto at pag-distribute. Yung iba ho ay may dinidistribute naman ho ng mga parang packed meals, may mga tinapay, may mga gatas at ibang masustansyang pagkain na dumadaan dapat sa DOST. Hot meals, importante yung naiinitan ng sikmura lalo na sa umaga. Pero ano yung grade 2 sa grade 2 hanggang grade 6? Baka naman tatakam-takam yung ibang grade, Secretary. Ay, yun din ho ang pinapakain nila. Kaso lang, yung coverage o yung mga bilang ng pinapakain hindi kasing dati kasi yung ayon sa siyensya o sa datos, talagang yung dapat pakainin yung mas bata dahil dun pa lang kung magpa-prioritize tayo, yun ang dapat i-prioritize kasi yung utak nila o yung hindi pa buo-buo. Kaya yung nasa developing stage siya. So, sulit yung investment yan. Yun ang pinapakita sa mga nag-invest dyan. Talagang kita yung pag-improve o pagpapaganda ng kanilang performance. Yung mga grado nila, yung attention span nila. Mas gumaganda talaga pagka pinakain natin yung mga bata. In fact, hindi lang yan ang focus ng Marcos administration, ni Pangulong Bongbong, pati yung bago mag-kindergarten, gusto niyang palawigin. At gusto rin ng Kongreso at sinang-ayunan din ng Kongreso na palawigin din yung programa dito sa National Nutrition Council, sa DSWD. Yan ay bago kasi umabot ng kindergarten o sa public school, dapat pakainin din po yan. So merong mga programa ang DSWD dyan, alam ko.
Yung pong, pasensya na kayo, yung grade 2 to 6, paano po pipiliin yan, Secretary? Ay yung wasted at severely wasted. Ang ibig sabihin nun, kulang ang timbang nila. Ayun. Kasi yung ibang napapanood ko, I'm wasted. Sabi nga ganun Iba naman yun. Iba pala yun. Ibang wasted yun, bayaw. Hindi pala yun. Pero minsan, kailangan pakainin din mo yun. High school. Wala po high school, Secretary? Wala na po. Hanggang grade 6. Yung nakalagay ho sa batas natin, yung feeding law, ay hanggang grade 6 lang po. Hanggang grade 6 lang. Hindi, ito. Mayroon daw nagpo-propose, Secretary, baka kasama doon sa ilang mga proposals dyan. Di ko lang alam kung galing sa House or sa Senate, na meron din daw ilang senior high school, ilang junior and senior high school na kinoconsider mga bansot, na stunted, severely wasted na pwedeng isama sa program. Wala tayong pera. Mahirapan na ho sa administrasyon at saka kung may salapi naman ho, bakit hindi ho? Kung may ng budget. Sa limitadong budget, ang sinasabi ho talaga ng mga eksperto, yung pinakamalaking bang for the buck o yung pinakamagandang resulta ba ay bawat pisong ilalaan ay dadun sa mga mas musmos o sa mas batang sa developing age mismo, kaya Secretary, yung mga malalaking grupo ng mga negosyante at mga education, ito Philippine Business for Education, Makati Business Club, Management Association of the Philippines at iba pa. Elibs sa inyo, Secretary. Mukhang pinupungayan nyo ng mata nyo. Mukhang marami ng pagbabago sa DepEd. Doon ho sila natutuwa katunying ka, Jerry, dahil ang daming gustong gawin ni Pangulong Marcos at hindi yung band-aid na solusyon. Di ba? Kasi ang laki na ng sugat sa edukasyon, sa sektor ng edukasyon, hindi na pwedeng pa-band-aid lang tayo kada taon. Kailangan malawakang solusyon na ho ito, gamutin na ho natin once and for all. Kasi kung band-aid lang yan, habol lang tayo ng habol. Tulad sa classrooms, palaki ng palaki yung suliranin. Palaki ng palaki, taon-taon, nasisira ho ng bagyo. Kung hindi natin ginawan ng seryosong programa, kung hindi ho natin nilagyan ng seryosong pondo, hindi ho natin maiibsan o masasagot ang mga problema. Ito talagang naisin ho ni Pangulong Marcos dito sa huli niyang 2-3 taon, makapag-umpisa man lang na malawakang reforma sa sektor ng edukasyon. Natutuwa ang pribadong sektor kasi kasama ho sila dito. Hindi lang sa pampublikong eskwelahan ho ito. Pati yung mga private schools, kunyari masyadong masikip doon sa pribadong sektor sa isang lugar sa dito sa NCR o kaya sa Laguna o sa Cavite, pwedeng bigyan ng gobyerno ng tinatawag na voucher at doon na lang sa private school mag-aral. Kasi nabanggit yung Secretary ang private sector at saka doon sa classroom, naiayos na ho ba yung magiging sistema ng private sector participation doon sa classroom building, sa classroom building natin, sa construction? Inaayos na po. Marami mong proposal, yung tinatawag na solicited at unsolicited proposal sa ilalim mo ng PPP program o yung tinatawag niyong public-private partnerships. Ito yung kung magpapabid ka ng classroom, i-bidding ho ninyo, hindi na ho 20 o 30 kundi 1,000. Wow! Bulto. Bulto-bulto na ho. At ang sasali ho dito ay yung talagang hindi yung mga nagpro-flood control na contract na blacklisted na sila. Bawal. Opo, yung mga sikat ho na kontratista, yung talagang gumagawa ng mall o gumagawa ho ng mga kusali, yun ay pwedeng sumali ho dito. At dati, siguro isang dekada at kalahati ang nakaraan, sila yung sumali dito sa public-private partnership at naalala ko nakagawa ng halos 12,000 o 15,000 ang gobyerno doon sa ilalim ng public-private partnership. So yun din ang gusto ni Pangulong Bongbong. Opo, yun din ang gusto niya mangyari na gawin na natin malakihan ito habang may focus tayo sa edukasyon at sinusuportahan tayo ng Kongreso. Anong target sa remaining 3 years so far as
classroom shortage po. Makakalahati man lang ba tayo sa backlog? Yung minimum ho dyan ay 40,000. Yun ang sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA. Pero kung talagang pinondohan ho ito ng husto ng Kongreso at yung public-private partnerships natin, maumpisahan, mabilisan ho yung mga regulatory approvals. Siguro maumpisahan ho natin yung, siguro mga 50 to 60,000 at least ang maumpisahan na. Opo, malaking bagay po yun. Opo. Ang dami yung ginagawa dyan at sabi ko nga kay Kumbatsero kahapon may mga kakilala akong teacher, may kamag-anak din akong teacher na happy sa inyo. Pero bakit parang kayo po'y pinupuntirya dyan parang gusto kayong baklasin sa DepEd? Meron po ba talagang effort para kayo tanggalin o mapilitang mag-resign sa DepEd? Saan ba nanggagaling yun, Secretary? Hindi ko rin alam, Katojing Jerry. Parang dumami ho yung mga gumagawa ng kwento ngayong araw at gumagamit na rin ho ng social media para magpakalat ng mga balita na gumagawa ng kwento at madaling salita, no? Pero sa atin, di naman tayo magpapatinag sa trabaho natin Katojing Jerry. Siguro dahil maganda na rin yung ginagawa natin, alam mo naman yung Pinoy, minsan may crab mentality tayo, pero ayaw natin isipin yun, dapat mag-focus lang tayo dito sa trabaho. Kaya nga may mga nabasa kami nitong mga nakakaraan na pati yung soft point ninyo talagang kinakante, binabanggit pa pati yung inyong namayapang ama, Secretary. Ayun ang malungkot ko dahil 2018 na wala na po yung aking ama at yet parang binubuhay siya sa masamang banggit. So hindi maganda talaga at hindi makatao yung pagbanggit ko sa kanya. So yun talaga hindi natin maintindihan, hindi natin parang hindi maganda. May threatened ba sa inyo? May natatakot ba sa inyo lalo na sa mga susunod na eleksyon? Hindi naman ho tayo kandidato. Kaya nga ang pangako natin kay Pangulong Bongbong tutulong tayo hanggang sa dulo ng kanyang termino. Katojing Jerry, di ba? Nagkausap po kayo ng Pangulo tungkol dito, Secretary? Trabaho lang ho ang usapan namin kasi alam mo naman ang Pangulo, very busy ho yan. So nakafocus ho yan sa trabaho at laging nakamusta ang ating mga teacher. Dahil yan ang focus talaga niya Kaya ang kagandahan din ng kasalukuyang budget at yung darating na budget, marami tayong hinahire na tinatawag na admin officer at project officer sa mga eskwelahan. Para yung mga teacher, hindi na makafocus na sila sa trabaho nila. Tuturo. Yung hindi na sila yung yung sa feeding program, pinag-uusapan natin. Sila yung sumusukat sa mga bata, sila ang tumitimbang sa mga bata. Minsan, isang buwan yan. Isang buwan yan. So, dapat may katulong sila dyan. At yan ang sinabi ni Pangulo. So, focus na sila sa pagturo. Mga gaano pa karami ang kailangan ninyong dagdag na empleyado ng DepEd, Sec? Well, sa teachers, parang nasa 30,000 yung pagkukulang namin sa... 30,000? Dami pa. Pero bukang next year, dahil sa magandang budget ay bibigay ng Senado at Kamara, mukhang mahahire na ho natin lahat yun. Wow! So next year, 30,000 teachers. Napakagandang balita. Wala ba kayo i-announce kayong December? Baka may mga bonus pa kayo dyan, ha? Baka may mga nakatago pa kayo dyan, ha? Nagkakalkal pa ho kami ang bonus ng ating mga hindi rin ho madali sa 1 milyong halos 1 milyong empleyado, mahirap po maghanap ng pambonus nila. Dalawang punto na lang. Yung pong smear campaign na ito laban sa inyo, isa lang ang nakikita kami ni Kumbatsero na pag-uusapan, parang gusto nga kayong paalisin dyan sa DepEd. Ano ang sasabihin nyo sa ating mga kababayan? Bibitaw ba kayo dahil dito sa mga smear na to o you will stay? You will stay kita. Tayo ay naninilbihan para sa ating mga kababayan. Marami tayong magagandang programa at basta sinabi ng Pangulo dahil ang membro ng kabinete, sabi nga nila, isang alter ego ng presidente yan. So basta may tiwala ang Pangulo sa atin, ang publiko sa atin, hindi tayo bibitaw dito dahil sa gusto lang ng isa o dalawang manunulat na gumagawa ng kwento. Ito na po yung last question. Baka meron kayong gusto sabihin sa mga teacher
mga estudyante, go ahead po, pati sa mga parents, baka meron ganun. Well, binabati ho natin ang ating mga teacher at mga magulang, mga estudyante. At dahil nilo-launch ho natin ngayon yung aral program, ito yung nationwide tutorial program ho natin. Lahat ng bata halos may tutor yung mga nahihirapan magbasa, meron tutor sa buong bansa. So sana magsama-sama ho tayo dito dahil minsan may mga lugar na mahirap maghanap ng tutor. Tulong-tulong ho tayo dito at tulong-tulong din yung mga magulang, mga pamilya. Dahil nakita natin, doon talaga gumaganda ang estado ng isang bata pagka tulong-tulong ang lahat sa kanyang pag-aaral. Yes, sir. Secretary Sunny, magandang morning. Maraming salamat po. Maraming salamat, Catherine and Jerry. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Si Secretary Sunny Angara. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Magbabalik po kami pagkalipas ng 3 araw. This time check is brought to you by Baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na! Uy, binabati lang natin sila Dr. Luis Go ng Belkens Pharma, kumbachero. Dr. Luis Go tsaka Belkens dahil sa ginawaran ng Management Excellence Award ng Business Asia ang Belkens Pharma. Tinan mo nga naman, kasama si Tony Lopez. Andiyan pala si First Lady, doon sa may awarding na yan. 19 years kasi itong Filipino-owned company, Belkens Pharma, mga sabi nga nila Mr. Tony Lopez, mga dekalidad at affordable medicines para sa mga Pinoy. Congratulations, Dr. Luis Go. Wala ba tayong N+ Gold dyan? Ay, Attorney Jojo kilala. Magandang morning. Ay, magandang Lagi morning. daw siyang nakatutok kasama si RD Jerry Cupido Asuncion. Wala ba tayong mga titulo dyan? At magandang umaga rin pala at happy birthday kay Mr. William Bello ng Wilcon 801. RH number 1 Champion